Nangyari ang kasong ito sa isang bahagi ng South Florida na tinatawag na Coral Gables. May layong halos 5 miles sa Miami. Ang Coral Gables ay isang lungsod sa Miami-Dade County, kilala sa kanyang Mediterranean-style architecture, mga mararangyang bahay at mga mamahaling kotse. Sinasabi na para itong Beverly Hills ng Florida at mga mayayamang taong nakatira dito. Matatagpuan dito ang University of Miami, isang prestihiyosong universidad. Dito din makikita ang Venetian Pool na napakapopular na destinasyon ng mga turista. Isa itong Venetian-style lagoon na inukit mula sa coral rock na may kulay berde na tubig. Hindi maraming tao makakapagsabi na kaya nilang maranasan ng Coral Gables, ngunit ang pamilyang pag-uusapan natin ay nakatira dito. Ito ang pamilyang Sutton. Campfire Stories. Kinaumagahan ng August 22, 2004, abala si Susan sa paghahanda para sa kanilang dinner party na kinagabihan ng araw na yun. Ipinagdiriwang niya ang kanyang ika-57 years na kaarawan, habang ang asawa naman niyang si John ay nagtatrabaho sa kanyang opisina sa loob ng kanilang magandang bahay sa tabi ng tubig sa Coral Gables. Si John ay isang magaling na abogado. Kamakailan lang ay nanalo siya at ang family law firm nila ng 3 malalaking settlement. Bawat settlement ay nagkakahalaga ng mahigit $1 million o mahigit 50 million pesos. Ang family law firm nila na Sutton Law Group ay itinatag noong 1985. Ang law firm na ito ay kilala sa paghawak ng mga high-profile na kaso at tumatanggap lamang ng mga kliyenteng may malalaking reputasyon. Sa gitna ng paghahanda, hindi mawala sa isip ni Susan ang pagkasabik at pagkatuwa. Hindi lamang sa pagkapanalo nila sa kaso, kung hindi sa mga nangyayaring bago sa buhay ng mga anak nila. Nakatanggap silang mag-asawa ng magandang balita mula sa kanilang panganay na anak. Si Chris, 25 years old, ay ipinaalam sa kanyang mga magulang na balak na niyang pakasalan ang matagal na niyang nobya na si Juliet Driscoll. Nakilala ni Chris si Juliet sa isang family cruise. Tinrato ng mga Suttons na parang sarili na nilang anak si Juliet. Tinuruan siya ni Susan manamit at mag-makeup, habang si John naman ay binigyan siya ng trabaho sa law firm bilang tagasagot ng telepono. Naisip din ni Susan kung gaano siya ka-proud sa kanyang bunsong anak. Si Melissa na 18 years old ay magsisimula na ng kanyang unang taon sa kolehiyo. Yun din ang dahilan kung bakit hindi siya makakapunta sa dinner party. Alam ni Susan na ito ang simula ng karera ni Melissa tungo sa kanyang pangarap na maging isang abogado tulad ng kanyang ama. Kakaibang saya ang nararamdaman niya dahil may panahon sa buhay ni Susan na hindi niya alam kung magkakaroon sila ng anak ni John. Para sa kaalaman ng lahat, hindi biological na anak ni Susan at John si Melissa at Chris. Nagkakilala sina John at Susan noong 1974 sa isang blind date. Mabilis umusad ang lahat at pagkatapos lamang ng isang taon, naging Mrs. Sutton si Susan. Plinano agad nila na magkaroon ng anak at bumuo ng sarili nilang pamilya. Matagal na itong pinapangarap ni Susan. Subalit, pagkatapos nila subukan ng ilang panahon, nalaman nila na walang kakayahan mabuntis si Susan. Labis na nalungkot ang dalawa, pero determinado silang subukan ng lahat para magkaroon sila ng anak. Kumonsulta sila ng espesyalista sa pagkabaog at sumailalim sa regular na paggamot si Susan. Nananatiling umaasa ang dalawa na magkakaroon sila ng anak. Ngunit ilang taon ang lumipas na walang swerte, binuksan na nila ang kanilang isip sa ideya ng pag-aampon ng isang bata. Nagkaroon sila ng pagkakataon na ampunin ng isang batang lalaki. Si Chris ay ipinanganak noong April 13, 1979. Inampon siya ng mga Suttons noong siya ay 2 araw pa lamang. Sobrang saya ng dalawa dahil bihirang magkaroon ng pagkakataon ang mga mag-asawa na gusto mag-ampon ng bagong silang na sanggol. Naniniwala sila na ang pag-aalaga sa isang sanggol mula sa pagkasilang ay nagbibigay daan sa kanila na palakihin nito na halos parang sarili na nilang anak. Si Susan ng mga panahon na yon ay isang head nurse sa isang intensive care unit. Ngunit pinili niyang tumigil sa pagtatrabaho upang manatili sa bahay at alagaan si Chris ng full-time. Pagkalipas ng 7 taon, naramdaman nilang handa na silang dagdagan ang kanilang pamilya. Hiniling ni Chris na magkaroon ng isang kapatid na babae at inampon nila ang isang magandang batang babae at pinangalanan nilang Melissa. Kinahaponan, unti-unting nagdatingan ang mga bisita ni John at Susan. Dumating ang mga kaopisina at mga pamilya nila. Dumating si Chris at ang nobya niya si Juliet.
Dumating din na matagal ng kaibigan at kasamahan ni John, si Teddy Montoto na isa ding abogado. Parang parte na ng pamilya Sutton si Teddy. Sa katunayan, ninong ang tawag ni Melissa kay Teddy. Mahusay siya sa pagdadala ng negosyo, kaya siya ay isang mahalagang bahagi ng firm. Maganda ang partnership nila ni John. Si Teddy ang nagpapasok ng mga kliyente at si John naman ang kumakatawan sa mga kumpanya sa malalaking kaso. Nang magsisimula na ang party, tumungo si John sa patio. Ito ang parte ng bahay papunta sa swimming pool. Binuksan ni John ang sliding door at tinawag ang kanyang anak. Si Chris na may kausap sa kanyang cellphone ay agad nagpaalam sa kanyang kausap. Binaba ang cellphone at pumasok sa loob ng bahay. Kalagitnaan ng pagdiriwang, hiningi ni John ang atensyon ng mga bisita. Nagbigay si John ng speech. Binati niya ng magandang kaarawan si Susan at kung gaano niya kamahal ito. Nagbigay din siya ng maikling speech sa pagkapanalo ng law firm nila sa mga kaso. Subalit mas binigyan niya ng pansin ang planong pagpapakasal nila Chris at Juliet at kung gaano sila kasaya at ka-proud sa mga anak nila pati na din kay Melissa. Ang gabi ay napuno ng kasiyahan, masasarap na pagkain, inumin at pagdiriwang. Pinanood din nila ang Summer Olympics na magkakasama sa sala. Nagtagal ng ilang oras ang party. Bandang alas 9 ng gabi, umalis na sina Chris at Juliet dahil balak nila manood ng last full show sa sinihan. Lumipas ang ilang minuto, nagpaalam na rin si Teddy. Niyakap niya si Susan at muling binati ng maligayang kaarawan. Inatid siya ni John sa labas. Nagpasalamat si John kay Teddy sa pagpunta at kinamayan niya ito. Sumakay si Teddy sa kotse at nagmaneho pa uwi. Pumasok si John sa loob ng bahay at sinara ang pinto. Dumaretso siya sa kusina kung saan naandun si Susan. Nag-usap ang mag-asawa kung gaano ka-successful ang gabi at kung gaano ito kasaya kasama ang mga tao mahal nila sa buhay. Hiniling ni Susan na sana naandun si Melissa pero alam niyang madami pang araw para mag-celebrate ng kumpleto sila. Napangiti si John at sumang-ayon. Kalaunan, si John, na pagod na, ay nagpaalam na din kay Susan. Hinalikan ng kanyang asawa at pumasok na sa kwarto upang ipagpatuloy ang panonood ng Olympics at magpahinga. Si Susan ay naiwan sa kusina at tinapos ang mga natitirang ligpitin. Hindi magkasamang natutulog sa isang kwarto ang mag-asawa dahil madalas late matulog si John at malakas ding humilik. Dahil dito hindi nakakatulog ng maayos si Susan. Kaya natutulog si John sa master's bedroom habang si Susan naman ay natutulog sa dating kwarto ni Chris. Bandang alas 10 ng gabi, nagtungo na din si Susan sa kwarto. Nagpalit ng damit at nagsipilyo. Nilapag ang kanyang cellphone sa may lamesa malapit sa kama at humiga. Maya-maya nagring ang cellphone ni Susan. Inaasahan niya ang tawag na ito. Ngumiti siya at sinagot ang tawag. Habang si John naman ay nakahiga sa kama at napapapikit na dahil sa pagod. Di nagtagal, nakatulog na din si John. Ilang minuto ang lumipas, biglang nagising si John dahil sa malakas na ingay. Pagmulat niya, may nakita siyang hugis ng isang tao sa dilim. Nakasuot ng itim na sombrero, itim na t-shirt at itim na pantalon. Bago niya pa maintindihan ang nangyayari, tumakbo papasok ang hindi kilalang tao. Itinaas ang baril at nagsimulang magpaputok kay John. Ang tanging narinig ni John ay ang sunod-sunod na putok ng baril. Tumakbo si John sa loob ng kwarto upang maiwasan ng mga bala. Ngunit tinamaan siya ng 4 na beses. Sa kabilang kwarto, nadinig ni Susan ang sigaw ni John at mga putok ng baril. Pero bago pa siya makatayo at tignan kung ano ang nangyayari, bumukas ang pinto. Sa takot, napasigaw si Susan at nagtago sa ilalim ng makakapal na kumot. Matapos ng lahat ng natamo ni John ay buhay pa din siya. Sa mga sandali ng matinding sakit at desperasyon, nagamit niya ang natitirang lakas upang subukang iligtas ang kanyang buhay. Hindi niya alam kung nasaan at kung ano ang nangyari kay Susan. Wala din siyang ideya sa kung gaano kalala ang mga sugat niya. Ang tanging alam niya ay kailangan niya makakuha agad ng tulong. Binuksan niya ang kanyang mga mata, ngunit wala siyang makita. Gayunpaman, alam niya ang layout ng kanilang bahay. Kaya sa kadiliman, nagawang makapunta ni John sa telepono at tumawag ng 911. Target was 911. I need please. My house. I've just been assaulted. What happened, sir? Somebody came in and shot me.
They shot you? Yes. Who did it? I don't know. I can't see. I need police and I need an ambulance. Okay. Where did he shoot you? Who else is in the house with you? My wife is. And where's she? I don't know. Sinabihan siya ng operator na kailangan niyang buksan ng pinto ng bahay pagdating ng mga pulis. Ang dahilan nito ay para sa kaligtasan at seguridad ng mga pulis at medical personnel. Dahil gusto nilang makasigurado na hindi nagpapanggap si John na biktima. Kahit hinang-hina na siya, pinilit niyang tumayo at maglakad papunta sa harap ng bahay. Takot ang naramdaman sa bawat hakbang dahil hindi niya alam kung nasa loob pa ng bahay ang salarin. Pagbukas niya ng pinto, nagulat ng mga medical personnel. Dahil sa sobrang dami ng dugo na nawala kay John, nagawa pa din itong makatayo at makapaglakad. Hinimatay si John sa kamay ng isang EMT. Ang EMT ay ang medical personnel sa ambulansya. Halos wala ng buhay si John, kritikal ang kanyang kondisyon, kaya agad siyang dinala sa Jackson Memorial Hospital Trauma Center. Nung suriin siya, nakita ng mga doktor ang sugat niya sa kanyang kamay, braso at muka. May dugo sa buong katawan niya mula sa kanyang ulo pababa. Agad na sinubukan ng mga doktor na iligtas ang kanyang buhay kahit alam nilang mababa ang porsyento na mabuhay si John. Napuno ang kalye ng mga pulis, fire trucks at ambulansya. Sinusubukan ng mga pulis na makakuha ng impormasyon mula kay John. Ngunit wala siyang maibigay at paulit-ulit lang niyang tinatanong ang kalagayan ni Susan. Pinadala ng mga pulis ang SWAT team sa bahay ng mga Suttons. Gumamit sila ng stun grenade upang matiyak kung naligtas ang pagpasok. Sinecure nila ang buong perimeter ng bahay, nagbabaka sakaling lumabas ang salarin. Na makasigurado sila na wala na ang taong gumawa nito, sinuri rin nila kung paano nakapasok ang intruder sa bahay. Napansin nila na bukas ang sliding door sa may patio, papunta sa swimming pool. At ito ang posibleng dinaanan ng salarin. Habang ang ibang mga opisyal ay naglalakad sa isang mahabang hallway papunta sa mga kwarto, sinigurado nila na ang bawat kwarto ay ligtas. Ito ay isang malaki at malawak na bahay, kaya't matagal bago nila narating ang mga kwarto sa dulo ng hallway. Habang naglalakad sila sa pasilyo, nakita nila mga shell casing, basag na salamin at bakas ng dugo. Nang marating nila ang pintuan ng kwarto ni Susan, pumasok sila at ang una nilang napansin ay ang mga aparador at mga gamit na puno ng mga alahas, pitaka, pera at mamahaling gamit na hindi nagalaw. Walang senyales ng pagnanakaw, lahat ng bagay ay nasa maayos na lugar. Lumapit sila sa kama at nakita nilang may mga butas ng bala ang mga kumot. Alam nilang kailangan nilang tignan kung ano ang nasa ilalim. Nang alisin nila ang mga kumot, napatungo sila at tumahimik. Ito ay para magbigay respeto dahil nakita nila ang walang buhay na katawan ni Susan. Nakahawak sa mga kumot na tila umaasa na poprotektahan siya ng mga ito mula sa mga bala. Nakahiga si Susan sa kanyang likod, duguan at may telepono sa tabi. Mukhang sinubukan niyang humingi ng tulong gamit ang telepono bago siya binaril. Pagdating ng lead detective na si Larry Bellew at Miami-Dade detective Rosana Cordero, nakita nila ang nakakalungkot na eksena. Napaisip ang mga detective kung sino ang may kakayahang gawin ito sa isang tahimik na komunidad tulad ng Coral Gables. Walang nangyayaring malalang krimen sa lugar na ito. Napatanong sila kung bakit ang pamilya Sutton ang pininterya samantalang madami namang mayayaman dito. Tinanong nila kung sinadya ba ang pagpatay dahil hindi ito mukhang simpleng pagnanakaw. Walang bagay sa bahay ang mukhang kinuha. Pawang ang intensyon ng taong pumasok ay patayin ng mga Sutton at wala ng iba. Paglabas ng SWAT team, nakita nila ang isang lalaking papalapit sa bahay na nagmamadali at may dalang baril. Agad itong kinumpronta ng isa sa mga opisyal. Sinabihan siyang ibaba ang kanyang baril. Sumunod naman agad ang lalaki at nagpakilala. Sinabi niya ang pangalan niya ay Teddy Montoto. Kilala niya ang pamilya Sutton at naroon siya para tumulong. Nagkatinginan ng mga detective dahil hindi nila alam kung paano nalaman ni Teddy na may nangyaring krimen sa bahay na yun nang wala pa silang nilalabas na balita sa media. Tinanong siya ni Detective Cordero kung paano niya nalaman na may nangyaring krimen doon. Sinagot siya ni Teddy na kaya niya alam na may nangyaring pamamaril sa loob ng bahay ng mga Suttons ay dahil nadinig niya sa telepono ang mga putok ng baril habang kausap niya si Susan. Dahil nakita nila may hawak siyang baril,
Tinanong ni Detective Cordero si Teddy kung maaari ba siyang kuhaan ng gunpowder residue. Ito ay isang paraan upang malaman kung nagpaputok kamakailan lang ang isang tao ng baril. Pumayag naman si Teddy pero pinangunahan din niya ang detective na magpapositive siya sa test na ito dahil ginamit niya ang kanyang baril kinaumagahan ng araw na yun. Ayon sa kanya, isa sa mga pampalipas oras niya ay ang skeet shooting. Isa itong competitive sport na kung saan pinapatamaan ng baril ang mga clay target na itinatapon sa ere. Bago nila makita si Teddy, iniisip ng mga detective na posibleng si John ang gumawa ng lahat ng to at sinugatan lang niya ang kanyang sarili para magbukang may ibang taong gumawa. Subalit, nang tinawagan at makausap nila ang doktor, agad nilang tinapon ang teorya na ito dahil napagkaalaman nila na ang mga natamo ni John na sugat ay mga defensive wounds at napakalala ng mga sugat niya sa ulo na imposibleng siya mismo ang may gawa. Pagdating ni Chris sa eksena, nakita niyang puno ng mga pulis ang paligid. Sinabi niya sa mga pulis na nakatanggap siya ng maraming missed calls kaya nalaman niyang may masamang nangyari. Ipinaalam ng mga pulis sa kanya na patay na ang kanyang ina at siya ay labis na nabigla. Walang umaasa na makarinig ng ganitong klase ng balita lalo na pagkatapos ng isang masayang gabi ng pagdiriwang. Halos hindi mapigilan ni Chris ang kanyang emosyon at agad siyang nagtungo sa ospital upang makita ang kanyang ama. Kinabukasan sa ospital sa labas ng kwarto ni John, pinapatahan ni Chris ang kanyang kapatid na si Melissa. Mula pa noong bata sila bilang mas nakakatandang kapatid ay lagi siyang nakaprotekta kay Melissa. Nabanggit ni Chris ang mga ilang detalye kay Melissa pero isinaad din niya na hindi niya pa alam ang buong pangyayari. Natakot si Melissa at napag-usapan nila ni Chris na baka balikan na salarin ng kanilang ama. Sa katunayan, pinangalanan na John Doe si John para hindi siya mahanap ng taong gumawa nito. Tipikal na ginagawa ito sa mga kaso na kaligtas ang biktima para maprotektahan sila. Nais nang umuwi ni Melissa at makasama ang kanyang ama, subalit alam niyang kailangan ng ama niya si Chris sa ospital. Kaya binanggit niya na magpapasundo siya sa kanyang ninong na si Teddy. Sumang-ayon naman si Chris at sinabi niyang mahal niya ang kanyang kapatid at hindi dapat siya mag-alala dahil hindi niya hahayaan na may mangyaring masama sa kanilang ama at nagpaalam. Tinawagan ni Melissa si Teddy subalit hindi ito sumagot. Sa kadahilanang sa mga oras na ito, si Teddy ay nasa isang maliit na kwarto, nakaupo at kune-kwestiyon ng mga investigador. Muli nila binanggit ang sinabi ni Teddy na kaya niya nalaman ng mga nangyari sa bahay ng mga Suttons ay dahil nakarinig siya ng mga putok ng baril habang kausap niya si Susan. Dahil sa impormasyon na ito, nagtaka ang mga pulis kung bakit niya kausap si Susan at hindi si John na business partner niya. Tinanong siya ng mga investigador kung bakit niya kausap si Susan at ayon kay Teddy, madalas silang mag-usap ni Susan tungkol sa trabaho dahil si Susan ang namamahala ng law firm nila. Nakinalaunan naman ay kinumpirma ni Melissa nang tanungin siya ng mga pulis. Ayon sa kanya, madalas banggitin ng kanyang ina na magkausap sila ni Teddy tungkol sa trabaho. Pero hindi mawala sa mga investigador ang kutob na may kinalaman si Teddy sa mga nangyari. Alam nilang abogado si Teddy kaya alam niya ang pasikot-sikot ng batas at sanay siya sa mga ganitong klase na interogasyon. Pinaghihinalaan siya ni Detective Bellew lalo na malaman niya na galing si Teddy sa bahay ng mga Suttons ng araw na yon ilang oras bago mangyari ang krimen. Dahil sa tagal na niyang isang homicide investigator, madami na siyang nahawakang kaso na kung saan ang suspect na gumawa ng krimen ay bumalik sa crime scene matapos gawin ng pamamaslang at magpanggap na tutulong para hindi paghinalaan ng mga pulis. Alam niya na mayayaman ang mga taong sangkot kaya naisip niya na posibleng pera ang motibo ng krimen. Tinanong niya si Teddy kung may pinansyal na problema ba sila ni John. Itinanggi ito ni Teddy at sinabi niyang malaki ang utang na loob niya kay John kaya successful siya sa kanyang karir at nagtutulungan sila para kumita ng madaming pera. Tahimik lang na nakikinig si Detective Bellew at nagsusulat. Tinanong niya si Teddy kung sang-ayon ba siya kumuha ng isang polygraph test. Alam niya na kahit tiwala si Teddy sa kanyang sarili na kaya nitong kontrolin ang interogasyon, malalaman pa din nila ang katotohanan kung siya ba ay tunay na may sala. Pumayag si Teddy sa polygraph test at lumabas ang mga investigador panandalian para maghanda. Ilang minuto ang lumipas, sinimulan na nila ang polygraph test. Nang bumalik ang resulta, bumagsak si Teddy lalo sa isang parte ng mga katanungan
tungkol sa relasyon niya kay Susan. Sinabi niya sa mga investigador na siya ang pinakamalapit na kaibigan ni Susan at nag-uusap sila gabi-gabi tungkol sa trabaho. Subalit nang tanungin ulit si Teddy tungkol sa relasyon niya kay Susan at kung bakit parang may tinatago siya, dito lumabas ang katotohanan. Ang mukhang perpektong relasyon ni John at Susan mula sa labas ay nabasag. Binaba ni Teddy ang kanyang ulo at nagsimulang magsalita. Nagiba ang tono ng boses niya. Ang confident na si Teddy ay bumigay. Inamin niya sa mga investigador na higit pa sa pagkakaibigan ang relasyon nila ni Susan. Dahil sa impormasyon na ito, mas lalong tumibay ang dahilan nila na gawing suspect si Teddy. Naisip nila na love triangle ang posibleng motibo ni Teddy kaya niya nagawa ang krimen. Maaaring nalaman ni John o nagselo si Teddy at dahil sa galit ay nauwi ito sa pamamaslang. Napansin ito ni Teddy. Alam niya na pwede ito gamitin laban sa kanya. Kaya idiniin niya na alam niyang mali ang kanyang ginawa dahil kaibigan niya si John at sobrang lapit niya sa mga anak nila. Sinabi din niya na hindi alam ni John ang namamagitan sa kanila ni Susan. At kahit masama siyang kaibigan, hindi niya magagawa ang ganitong klase ng krimen. Pinakawalan din si Teddy matapos ang ilang oras ng interview dahil na-track ng mga investigador ang cellphone ni Teddy na nasa bahay siya ng mga oras ng krimen. Wala silang matibay na ebidensya para panatilihin si Teddy sa kulungan. Subalit kahit pinakawalan siya, sinabihan siya na hindi siya maaaring umalis ng Coral Gables dahil nasa isip ng mga investigador na kahit hindi siya ang mismong gumawa, posibleng nag-hire siya ng hitman para gawin ang krimen at kausap niya si Susan para siguraduhin na gawa ang trabaho. Nang makausap ni Teddy si Melissa, ipinaliwanag niya ang buong sitwasyon. Sinundo niya si Melissa at ibinalik sa Miami. Nang makarating na si Melissa sa ospital, binuksan niya ang pinto ng kwarto kung saan nakahiga si John. Tuloy-tuloy ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata habang papalapit. Hindi niya makilala ang kanyang ama dahil sa mga sugat nito sa muka. Ang tanging nagbigay lang sa kanya na ito ang kanyang ama ay nang tignan niya ang mga kamay at tenga ni John. Lumapit si Teddy at niyakap si Melissa na patuloy sa pag-iyak. Sinabi ng mga doktor na nilagay nila sa medically induced coma si John. Ginawa ito upang iligtas ang kanyang utak kung sakali na siya ay mabuhay. Ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya sa loob ng 14 hours na operasyon. Nakaligtas si John ngunit hindi nila maliligtas ang kanyang paningin. Napinsala ng husto ang kanyang mga mata at hindi na siya makakakita kailanman. Meron siyang mata sa kaliwa pero ayon sa doktor hindi na ito gumagana. Araw-araw dinadalaw siya ng mga investigador. Nagbabaka sakaling makakuha ng impormasyon at magkaroon ng lead sa investigasyon. Subalit nanatiling nasa koma si John. Napagkaalaman din nila na nagtamo ng 6 na bala ng baril si Susan na dahilan ng kanyang agad na pagkamatay. Si Juliet, ang nobya ni Chris, ay nagbigay ng mahalagang impormasyon. Ayon sa kanya, isang babae ang natalo sa kaso kay John. Malaking halaga ang nawala sa kanya. Sinabi niya na galit siya kay John. Ilang araw bago ang pag-atake, nagbanta ang babae na papatayin niya si John at lahat ng nasa kanyang opisina. Sinasabi niyang papasukin niya ang opisina at babarilin niya ang mga taong nasa loob nito. 3 araw pagkatapos ng pagpatay, nag-canvas ang mga pulis sa lugar at nakakuha ng lead na maaari may kaugnay sa babaeng ito. Isang kapitbahay ang nagsabi na nakarinig siya na mabilis umalis na isang bangka sa waterway sa likod ng mga bahay nung gabi ng krimen. Maaaring dito tumakas ang suspect, mabilis at walang makakita. Nang imbestigahan, lumabas na ang babaeng nagbanta sa buhay ng Suttons ay may bangka at ito ay nakadak malapit sa bahay ng Suttons. Ngunit matapos suriin ng mga investigador ang background ng babae, kinumpirma nila ang kanyang alibay. Ayon sa kanya, wala siya sa bansa noong gabi ng krimen at napatunayan din nila na hindi umalis ang kanyang bangka sa pwesto mula noong pamamaril sa bahay ng mga Suttons. Lumipas ang ilang linggo, unti-unting nagising si John. Ang una niyang tinanong ay kung kamusta na ang kanyang ina. Sinabihan ng mga investigador si Melissa na mas maigi sa kalagayan ni John kung hindi niya muna malalaman ang nangyari kay Susan. Kaya sinagot ito ni Melissa na hindi maganda ang lagay ng kanyang ina at nasa kabilang kwarto siya ginagamot ng mga doktor. Patuloy ang paghahanap ng mga investigador ng mga leads para malutas ang kaso. Sa mga oras na ito, napagkaalaman din nila na ang ginamit na baril sa pamamaril ay isang 9mm handgun.
Ilang araw ang lumipas, naging stable si John. Tinanong ni Detective Cordero si John kung posible bang si Teddy ang may gawa ng pamamaril. Sinagot ito ni John na tingin niya hindi si Teddy ang may gawa dahil medyo maliit si Teddy kumpara sa salarin. At isinaad din niya na naaalala niya na mabilis ito kumilos. Sa mga oras na ito, ipinaalam na ng detective kay John ang relasyon ni na Teddy at Susan. Makalipas ang 3 buwan, November ng 2004, nagpasya si John na umuwi. Kahit na sa palagay ng mga doktor ay hindi pa siya handa, iginiit ni John na hindi na siya mananatili ng isa pang araw sa loob ng ospital. Kaya na-discharge si John. Naiintindihan naman ito ng mga investigador dahil naiisip nila na pakiramdam ni John na hindi siya ligtas sa ospital. Tumira si John sa townhouse ni na Chris at Juliet sa Coral Gables. Ang townhouse na ito ay binili ni John at Susan na niregalo nila kay Chris at Juliet nang malaman nila magpapakasal na ang dalawa. Isang full-time nurse ang nag-aalaga kay John sa araw at si Chris at Juliet naman ang nag-aasikaso sa kanya, tinutulungan siyang mag-ayos ng mga gamit at magtungo sa mga doctor's appointment. Lumipas ang mga buwan, wala pa ring nahuhuli at wala pa ding nakukuhang break ang mga investigador. Napatunayan nila na si Chris at Juliet ay nasa sinehan ng oras ng krimen at si Melissa naman ay nasa kolehiyo malayo sa Coral Gables. Isang araw, may kakaibang nangyari. Sinamahan ni Melissa ang kanyang ama sa appointment niya sa doktor. Habang nagmamaneho si Melissa, bigla siyang nakaramdam na parang nawawalan siya ng kontrol sa sasakyan. Hinawakan niya maigi ang manibela at maingat na nagmaneho. Nakarating sila sa ospital na walang problema. Pagkatapos ng appointment, nagpasya silang kumain ng tanghalian sa isang restaurant sa South Beach. Pagdating nila sa restaurant, lumapit ang isang empleyado, tinignan ng gulong at nilapitan si Melissa. Sinabi niya kay Melissa na halos matatanggal na ang gulong ng sasakyan. Napansin nila na wala na ang lahat ng lug nuts ng gulong. Kinabahan si Melissa, hindi niya alam paano ito nangyari. Hindi mawala sa isip niya na may nagtatangka pa din sa buhay ng kanyang ama. Nagkaroon ng break sa kaso 7 buwan ang lumipas mula sa gabi ng krimen. Noong March 2005, rumesponde ang mga pulis sa isang reklamo. Isang alitan sa pagitan ng 2 tao sa isang apartment complex, kung saan naglabas ang isang lalaki ng baril. Inaresto ng mga pulis ang lalaking ito. Napagkaalaman ng mga pulis na gumagamit itong taong ito ng ipinagbabawal na gamot. Nasuriin ng mga pulis ang baril, natuklasan nila na ang baril niya ay isang 9mm handgun, kapareha sa baril na ginamit sa pamamaril sa mga Suttons. Agad itong ipinaalam kay Detective Bellew. Nagbabaka sakali na may kinalaman ito sa kaso ng mga Suttons. Ipinadala niya ang baril sa forensic para suriin. Nang bumalik ang resulta, napagkaalaman nila na ito ang baril na ginamit sa pamamaril sa bahay ng mga Suttons. Pumasok ang mga detective sa interrogation room. Sa loob nakupo ang taong ito. Kwinestyon nila at matapos ang ilang oras ng pagtatanong, lumabas ang mga investigador mula sa kwarto na buo ang loob na nalutas na nila ang kaso. Base sa lalaking in-interview at mga ebidensya na nasagap ng mga investigador, ito ang pinaniniwalaan nilang nangyari sa gabi ng August 22, 2004. Bandang 10:00 ng gabi, papalapit ang lalaki sa bahay ng mga Suttons. Gamit ang sliding door na malapit sa swimming pool, nakapasok siya sa loob ng bahay. Alam niyang hindi magkasamang natutulog si Susan at John sa isang kwarto. Ang una niyang pinuntahan ay ang kwarto ni John. Nang makita niya si John, agad niya itong pinaputukan ng baril. Tumumba si John mula sa kama pero natamaan niya ito ng 4 na beses. Nang alam niyang napuruhan na niya si John, lumipat siya sa kwarto ni Susan. Pagkabukas niya ng pinto, napasigaw si Susan na tagtago sa ilalim ng mga kumot. Lumapit ang lalaki sa kama kung saan nakahiga si Susan, itinutok ang baril at nagpaputok ng 6 na beses. Nang papaalis na siya, narinig niya si John mula sa kabilang kwarto na pinipilit pang tumayo. Tinignan niya kung meron pa siyang bala at nang makita niyang meron pa siyang sapat na bala, binalikan niya si John. Muli niyang inangat ang baril at pinaputukan ito ng 2 beses sa ulo na siya naman naging dahilan ng pagkabulag ni John. Nagmadali siyang umalis sa takot na baka nadinig ng mga kapitbahay ang mga putok ng baril. Naglakad siya mabilis papalayo. Huminto siya ilang bahayan layo sa mga Suttons kung saan nakaparada ang kanyang sasakyan. Sumakay siya sa kotse at umalis. Habang nagmamaneho, nagdial siya sa kanyang cellphone. Inilagay ang telepono sa kanyang tenga at nagantay ng sagot.
Nang hindi sumagot ang taong kanyang tinatawagan, hindi na ulit siya tumawag dahil alam niya na tatawagan ulit siya ng taong ito pagkatapos na pelikulang pinapanood nito sa sinihan. Si Chris Sutton, ang panganay na anak nila John at Susan, ang nagbigay ng baril sa salarin na ginamit sa krimen at nagbigay ng eksaktong plano kung paano papasukin ang bahay ng mga Suttons. Si Garrett Kopp, na kaibigan ni Chris ang salarin. Pinangakuan ni Chris si Garrett ng $100,000 o mahigit 5 million pesos upang patayin ang kanyang mga magulang. Dahil alam niya makakatanggap siya ng malaking pera kapag namatay si Susan at John. Si Chris din na nag-iwan na bukas ng sliding door sa may patio sa bahay nila. At si Garrett ang kausap ni Chris noong tinawag siya ni John bago magsimula ang party. Sinuri ng mga investigador ang footage mula sa sinihan. At dito, nakita na may kausap si Chris sa kanyang telepono pagkalabas nila ni Juliet. Lumabas din sa phone records na nagtawagan si Chris at Garrett ng mahigit 300 times mula ng kinagabihan ng krimen. Inutusan pa mismo ni Chris si Garrett na tanggalin ang mga carpet na may dugo sa bahay ng kanyang mga magulang ilang araw matapos ang pamamaril. Nalaman ng mga investigador ang pinagmulan ng galit ni Chris. Ito ay dahil sa pagpapadala sa kanya sa isang youth camp sa Samoa. Hinanap ng mga investigador ang mga dating residente ng Paradise Cove, ang reform school na pinagdalaan kay Chris. Kinapanayam nila ang mga ito at natuklasan nila na galit si Chris sa kanyang mga magulang dahil sa pagpapadala sa kanya doon. Sinabi pa ni Chris sa ibang mga residente na pagbabayaran ng kanyang mga magulang ang kanilang ginawa at ang kagustuhan nitong patayin si Susan at John. Ang Paradise Cove ay hindi isang typical na youth camp. Isa itong brutal na youth camp sa Samoa. Dito siya ay nakaranas ng pisikal at emosyonal na pang-aabuso na nagpalalim ng kanyang puot at pagnanais na magiganti. Ikwinento ni Chris sa kanyang mga kaibigan kung paano siya pinilit na magtrabaho ng mabigat, tinatakpan ng bibig ng duct tape at ginagapos habang nasa kampo. Ang mga karanasan na ito ay nagdulot ng matinding trauma kay Chris, na sa huli ay nag-udyok sa kanya na magiganti sa kanyang mga magulang. 3 taon nagtagal si Chris sa youth camp na ito. 16 years old siya na pinakuha siya ng mga magulang niya mula sa bahay nila. Ang nais lang nila Susan at John ay mapabuti si Chris dahil habang lumalaki siya ay nagpapakita siya ng pagiging bayolente. Mabait si Chris nung bata siya, ngunit nung tumungtong siya ng 13 years old, nagbago ang ugali niya. Nagkaroon ng isang insidente kung saan hinabol niya si Susan sa loob ng kanilang bahay at sinabihan niya na papatayin niya ang kanyang ina. Na maabutan niya si Susan ay sinakal niya ito at sinandal sa pader. Noong 16 years old naman siya ay natuto siyang gumamit ng ipinagbabawal na gamot at hindi siya pumapasok sa klase. Nagkaroon din ng pagkakataon na tinutukan niya ng baril si Susan at ang kanyang kapatid na si Melissa gamit ang baril ni John. Pero ang huling ginawa ni Chris ay noong pumasok sila sa loob ng bahay ng teacher niya, kasama ang ilang kaklase, ay ginulo at sinira nila ito. Dinimanda ang mga Suttons ng $50,000 o mahigit 2.5 million pesos. Dahilan ng pag-aalalahanin na John at Susan, sinabihan din sila ng isang doktor na kinakailangan nila gawan agad ng paraan ang ugali ni Chris dahil nagpapakita ito ng tendency na maging isang psychotic na tao. Dito nila nahanap ang Paradise Cove. Pinangakuan sila na magbabago si Chris pagkatapos niya pagdaanan ng programa. Subalit hindi alam ng mga Suttons ang maitim na sikreto ng Paradise Cove. Nagsara ang Paradise Cove noong 1998 na pagkaalaman na inaabuso nila ang mga binata, hindi binibigyan ng maayos na tulugan, pagkain at ng medical na atensyon. 1 taon ang lumipas mula nang dumating sa youth camp na ito si Chris. Nagpadala siya ng video sa kanyang mga magulang. Makikita sa video na umiiyak si Chris dahil gusto niya nang umuwi at sinabi din niya na hindi siya mahal na kanyang mga magulang. Alright, mom and dad. I wanted to tell you that I don't feel like you guys love me. I feel that like I've been stuck here just to get me out of your hair. You guys still dislike me for some reason because even though my wishes aren't to be here, I don't get them. They don't come true. Nakauwi si Chris noong 19 years old siya at pagka-uwi niya napansin na mag-asawa ang pagbabago sa ugali ni Chris. Gusto nilang bigyan ng reward si Chris dahil sa kanyang pagbabago kaya nagpasya sila mag-cruise at dito nakilala ni Chris ang kanyang nobya na si Juliet. Subalit, hindi nagbago ang ugali ni Chris.
Itinatago lang niya at nag-aantay ng paghihiganti. Sa mga panahon na to, nakilala niya si Garrett. The jury in Miami-Dade, Florida, this 21st day of July 2010, find the defendant Christopher Patrick Sutton as the count 1, guilty of first-degree murder, is charged in the indictment. Mr. Sutton, the court poses a sentence of life in prison without the possibility of parole.